Naniniwala ka ba na ang sagot sa problema ng magsasaka ay nasa kalawakan? Meet Director General Gay Jane Perez of the Philippine Space Agency. Siya ang kauna-unahang babae na namuno sa ating space program. Mapagmamalaki natin yung sariling atin. From physics labs to satellite missions, siya ang captain ng ship natin. Pero ngayong araw, hindi lang satellites ang pag-uusapan natin. We're going to ask the real questions. Alien existence, space food, at paano ba maging isang babae sa mundo ng science? Buckle up! This is DOST Verkada Specials. Women in Science. Game, let's do this! Ang science, never naging boring. Alamin natin kung bakit mula mismo kay Doc Gay. So, a favorite sci-fi movie na related to space would be Gravity. And ganito kalapit or kalayo sa nangyayari ngayon, yung scene doon na nakikita mo yung mga debris, di ba? I mean, the whole movie is about that and the danger that debris brought to the astronaut. This is something very real right now in the sense that ang dami ng space objects ngayon and lalo pang dumadami yung mga satellites na nilalagay natin sa orbit. Yung isang scene doon, yung opening scene, sinasabi, we go boldly to where nobody has gone before. Kami dito sa PhilSA, parang gano'n, no? Although, marami na tayong nagawa even before PhilSA or the Philippine Space Agency was created in terms of satellite development and yung mga data o datos na nakukuha natin from satellites, malayo pa yung ating mararating. So, going where nobody else has gone before. So, we're always looking forward to that and have our aspirations for that. Siyempre, adobo, no? Kung ulam sa space, yun ang Pinoy na Pinoy, di ba nga, dito sa atin, sabi nila, bawat tahanan or bawat nanay may sariling recipe ng adobo. No, for space kasi, kailangan high protein diet yung binibigay natin sa ating mga astronauts. So, syempre, mapagmamalaki natin yung sariling atin. Yun. Pero ulam lang ba? Di pa pwedeng dessert din? Ayan. Kasi gusto ko magdala tayo ng dried mango in space. Yung favorite pa sa lubong natin, no? At syempre, masarap, no? Dried mango. Yung proseso ng paggawa natin ng dried mango, pinapatagal niya yung shelf life niya. At yun yung isang importante kapag dinadala natin sa space yung isang pagkain, syempre dapat mahaba or matagal yung kanyang shelf life. Nako, challenging, no? Pero syempre kapag bata, madaling ma-excite. So, mag-uumpisa ako siguro, no? Kausap ko isang bata, look up. Okay, nakita mo yung mga stars, yung moon. Siyempre gusto nating maintindihan, bakit ganyan? Bakit kumikinang yung mga stars? Bakit yung moon, nandito siya ngayon, mamaya, bumaba na siya or umakyat na siya? Yung isang space scientist, iniintindi o sinusubukan palawakin ang ating kaalaman upang maintindihan natin yung nangyayari sa kalawakan. Pero higit doon, lalo na tayo dito sa Philippine Space Agency, gusto natin na magamit yung space at space technology para ma-address yung mga problema natin dito on Earth. Ngayon naman, ikikwento sa atin ni DJ kung paano nga ba nakatutulong ang satellite sa ating buhay, lalo na sa agriculture, disaster at internet connection. Yung isang advantage kasi ng satellite is monitoring at that high vantage point. So, ibig sabihin, nakikita natin yung isang lugar ng malawakan at nababalikan din natin ito periodically. So, sa pagtatanim, syempre alam natin iba't ibang stages ng crops. So, kung meron kang imahe or data, periodic data, nakikita mo or namomonitor mo kung paano lumalaki yung isang pananim, isang type of crops, at kung ito ba ay nakakaranas ng stress or deficiency, say in water or nutrients. So, sa pamamagitan nito, pwede nating i-predict kung ano yung magiging
production yield niya. Gamit din yung mga ground data na tumutulong sa satellite data na kinukuha natin. Ang satellite data ay magagamit natin immediately after disaster. Ma-assess mo yung extent ng damages, no? So ito makakatulong para malaman kung saan ka dapat pumunta, kung kailangan mo ng may i-recover, may kailangan kang i-rescue, okay? So immediately after the disaster. Pati na rin yung recovery afterwards. So, kunwari, nakikita natin sa satellite data yung mga nawalan ng kuryente, no? Kasi meron tayong tinatawag nating nighttime or nightlight images from space. So, yung malawakang pag-appreciate nung extent nung nawalan ng kuryente kapag, kunwari, nagkaroon tayo ng bagyo, you can see it from satellite data. And makikita mo rin kung gaano na tayo nakaka-recover. Kasi 'di ba unti-unti bumabalik yung kuryente. So may mga area na wala pa rin kuryente. So makikita mo 'yon and mapaprioritize mo yung mga dapat puntahan. Now, even before disaster, makakatulong din ang satellite data sa pag-assess ng vulnerability ng isang lugar. So before, during, and after disaster, may maitutulong ang ating mga satellite data. Nakikipagtulungan nga kami sa DICT para maabot natin yung mga lugar na mahirap mai-connect gamit yung regular na pamamaraan kagaya ng fiber connection or yung cellular signal natin. So yung mga tinatawag na GIDAs, no, or Geographically Isolated and Disadvantaged Areas, mahirap talaga tong maabot ng internet or minsan mahina or mabagal ang internet sa mga area na to. Dito makakatulong ang satellite, especially yung tinatawag nating telecommunication satellite or SATCOM. Itong mga satellite na to, ang purpose niya talaga is magamit for communication at makapag-access din ng internet. Ang kaibahan nito dun sa mga Philippine-made satellite natin, these satellites are deployed in very high orbit. So, just to give you an idea, si Diwata 2 nasa between 500 to 600 kilometers. Geostationary telecom satellite nasa 36,000 kilometers. Mas mataas na orbit, itong mga satellite na to, nakatutok siya ngayon sa iisang rehiyon, Earth, or in the map. So, for Philippines, habang umiikot yung satellite, para-pareho yung coverage na sasakop nitong satellite na to. At yun ang importante kapag communication ang pinag-uusapan natin. Bilang isang babae, marami ang mga challenges na maaaring harapin lalo na sa larangan ng siyensya, teknolohiya at inobasyon. Pero sa kabila nito, talino, lakas at tapang ang ipinapakita ng ating mga Pinay scientists. Siguro memorable. Doon muna sa memorable. Naalala ko nung nasa project pa lang kami, Phil Microsat program na in-implement namin sa UP Diliman, funded by DOST. Merong 5 projects under the program. Out of the 5 projects na yon, ako lang yung nag-iisang babae na project leader. Ayun. So, yun yung isang siguro memorable for me, being the only woman in the team. Tapos, yung engineers din namin noon na involved sa paggawa ng Diwata 1 out of 9. Eventually, naging 2 sila, no? Pero, so I'm citing this as an example, na in a way challenge din, kasi minority nga talaga yung women sa field na to. So I cited 2 examples, yung team na gumawa ng satellite natin at kami na nagli-lead nung project. I cannot say na napagtagumpayan ko na yun, challenge na yun. It's a daily advocacy and I see it as a challenge in a way na sana mas mapadami pa natin yung mga women scientists and engineers dito sa field. Una, huwag matakot. Okay, hindi nakakatakot yung science. Isa siyang
masayang field, no? Siguro madaming numbers, pero after you navigate that, marami kayong madidiscover, mas maintindihan nyo kung anong nangyayari sa kapaligiran, no? Just go for it, mag-aral ng mabuti, at wag huminto sa pangangarap. Aim high, dream high, shoot for the stars, for sure, malayo ang inyong mararating.